Okay, gusto kong explain sa inyo kung paano ba ang mag-compute ng presyo ng bigas gamit ang mini rice mill machine natin na may 2.2 kilowatts power, no? So, dito ginawa na natin ang computation. Bali, ang number hindi yan magsisinungaling. Kasi gumawa ako ng video, nilagay ko 30 cents lang per kilo. 30 cents lang ang konsumo sa kuryente per kilo. Ay maraming nagtaka. Bakit ganyan? Nagsasabi ka ba ng totoo? Bakit 30 cents lang ang kuryente? Kasi 1 kilo lang ang giniling natin. Okay? 1 kilo lang ang giniling natin. Ngayon, pwedeng magbago yan kung depende sa lugar nyo, no? Kung magkano ba ang rate sa inyong lugar. For example, sa Manila, ang current rate dito ay 11.80. Ito. Yan, 11.80 ang current rate dito. So, lumalabas ang 1 kilong bigas. Okay, ginawa na lang natin dito ng 60% recovery, ha, yung palay. 60% recovery yan. Kaya 1.6 kilo ang kailangan mong palay sa 1 kilong bigas na kailangan mo. Kung kailangan mo ng 1 kilong bigas, kailangan mo ng 1.6 kilong palay. Okay? So, gagastos ka dyan ng 36.80 pesos sa palay mo. Okay, by the way, yung presyo ng palay natin, nilagay na lang natin sa 23 pesos yung dried palay na. Okay, may mabibili tayo niyan, no? 23 pesos dried palay. Kaya naman, sa 1.6 kilogram na palay ay 36.80 ay kukonsumo ka lang ng 17 cents. Sentimo yan, ha? Sa kuryente. Ay makakaproduce ka na ng 1 kilong bigas. So, ibig sabihin pala, yung 36.80 mo na ginastos mo sa palay, 1.6 kilo, plus 17 cents, ito ang magiging total price mo ng bigas. 36.97. Siyempre, mahal na yung palay, no? 23 na. Ngayon, so wala pang 37 pesos, no, per kilo. So, magkano ba ang average sa per kilo ng bigas ngayon? Umaabot tayo ng average, bihira na lang yung, kakaunti na lang yung 48, 49, no? Almost lahat sumusobra sa 50 pesos. So, malaki pa ring tipid to, no? Kung 37 pesos yung mapoproduce ng machine mo per kilo na bigas. Okay? Mura pa rin, di ba? Ngayon, sabi ng iba, ay sir, sa amin sa probinsya ay mahal ang kuryente. Nasa 15 kami per kilowatt hour. O sige, 15. Ilagay natin dito, 15, ha? Kasi Manila to eh. Sa probinsya, 15 pesos. Ayan. So, kung kailangan mo ng 1 kilong bigas, ang kuryente mo ay 22 centimo. 22 cents. So, ibig sabihin pala, ganun pa rin ang maproproduce. Kailangan mo ng 1.6 kilo na palay para mag-produce ng 1 kilong bigas. Ang suma total, 37.02 pesos lang. So, ang gastos mo sa kuryente ay 0.22 kasi wala pang 1 minuto yan, oh. Makakagawa ka ng 1 kilo, di ba? Wala pang kalahating minuto nga, oh. Iraran mo yung machine. So, huwag kayong magtaka kung bakit mura yung kuryente. Kasi, tignan nyo, kung matagal nyo iraran, kunyari 1 oras nyo iraran yung yung machine, di ba? Ang 1 oras, at least 150 kilo na bigas. O sige, lagay natin itong 150 kilo na bigas. Okay, tingnan natin. Ayun, medyo malaki na. Ang kuryente mo ay aabot sa 33 pesos sa 1 oras. Okay? Kung gagastos ka ng palay, 240 kilo na palay ang kailangan mo para maging 150 kilo na bigas. So, medyo mataas na rin, no? 5,000 plus na yan sa sa market, no? Kung bibili ka ng palay na dried na. So, ganyan ang mangyayari niyan.
So tatandaan nyo, lagi nyong syempre aalamin ang kuryente na konsumo per hour o per kaban. So yan ang total, no? 3 kaban bigas, 33 pesos. Pero pero meron pang pero, no? Kasi wala namang perfect, no? Kasi meron kayong mga ihinto muna yung machine, ipapatakbo uli, meron kang gagawin, ihinto, tatakbo. Hindi mo naman tuloy-tuloy na papatakbuhin ng 1 oras. Ayan o, 1 oras. 60 minutes. So, syempre merong gaps. Okay? So, kung nagpapahinga ka, papaandarin mo uli, o may uulitin ka, may sumasamang palay, ibubuhos mo uli dun sa embudo, magkakaroon yan ng pagkakaiba ng presyo, no? Pwedeng tumaas sa 33 pesos ang 3 kaban, okay? So, ganyan lang. So, tandaan nyo ang bigas na 1 kilo ay worth 37 pesos lang doon sa may 15 kilowatts na rate ng kuryente, no, sa probinsya. 23 pesos ang dried palay. Tandaan nyo, dried palay na yan. Ang dried palay ngayon na lumalabas dito sa NFA data, sa website ng NFA, ay from 23 pataas. So, pwede maging 25. Tingnan natin kung magkano 25. Ayan. Aabot ka na sa 40 pesos. So, ganyan talaga. Pamahal ang bilihin. Pero at least, malaki pa rin ang matitipid mo kumpara sa rate sa palengke, no? Yung iba, nasa 12 pesos. Tingnan natin sa 12 pesos yung rate. Ayan. So, per kilo is 0.18 cents. So, ititimbangin nyo rin kasi merong mga nag-aalala, baka mahal sa kuryente. Isipin nyo rin yung degas, no? Kasi baka mahal din ang gas. Meron tayong machines na degas na paparatingin, no? Kasabay nung dekuryente. So, itimbang nyo lang dahil meron din time na mahal ang gas, no? Mas mahal pa sa kuryente. Okay? So, kayo na po mag-decide. Ang advantage lang ng degas ay pwede mong dalhin kahit saan, no? Kahit sa lugar na walang kuryente, mapapatakbo mo yung machine. So, malaking advantage yun. Pero, ang advantage naman ng dekuryente na machine ay napaka-convenient gamitin, napakadali. Okay? Unlike yung degas, ipupull start mo yun, no? Medyo mabigat yun, may hihilahin pa. Paano kung senior ang gagamit o kaya babae, no? Medyo may kaunting hirap para sa kanila mag-start ng machine, di ba? Yun lang naman ang disadvantage. So, may kanya-kanyang advantage and disadvantages din, no? So, yan lang po muna. Sana naintindihan nyo ang aking explanation dito. Ito po si Simple Machines PH. At kung gusto nyo umorder, hanapin lang po ang aming Simple Machines PH Facebook page. At doon po namin ibibigay sa inyo ang buong detalye sa pag-order. Maraming salamat po.